pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Bago. Radyo Pilipinas 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo, sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kalilitumili. Naimbaga bigat, good morning at magandang umaga mga kaagham. Narito muli tayo sa ating programang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kadagiti Umili 2025. Muli tayong maghahatid ng mga balitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon na sinusulong ng DOST Region 1. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil napapanood po tayo ngayon sa official Facebook page ng DOST 1, DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan din po tayo sa istasyon ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Ako po si Carla Joyce Kahala, ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo, Miss Antoniette Lingsit. Good morning, Ma'am Antoniette. Good morning and maraming salamat Ma'am Carla. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga partners sa DOST at binabati ko rin ang aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo at patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating trivia question of the day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Ma'am Carla. Yes, that's right, Ma'am Antonia. Thank you po at magandang umaga po ulit sa ating mga kaagham at mga kasiglat. At bago tayo dumako sa ating diskusyon, ay atin munang sariwain ang mga naganap sa DOST1 noong nagdaang 2 linggo. Ating panoorin ang DOST1 Siglat News. Ang 2025 National Research and Development Call Conference para sa North Luzon Cluster ginanap dito sa Ilocos Norte. Sa hangaring mapalakas ang research and development sa bansa, dinaos ng Department of Science and Technology ang 2025 Call Conference North Luzon Cluster sa Mariano Marcos State University, Batac City, Ilocos Norte. Ayon kay DOST Secretary Renato Yusuf Jr., ang programa ay naglalayong bigyang lakas ang kilalang Luzon sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya at pondong pananaliksik mula sa mga inisyatibong tulad ng Machine Centers in the Regions or R&D on NICER, Tuklas Lunas Centers, at iba pang mga R&D programs. Hinihikayat din ng DOST ang mas maraming stakeholders na magsumite ng dekalidad at makabuluhang pananaliksik na may positibong epekto sa lipunan. Bilang bahagi ng programa, bumisita ang mga opisyal ng DOST sa mahalagang sentro ng inobasyon sa Region 1, kabilang ang NICER on Garlic and Other Agri-Food Condiments R&D program na naglalayong pagbutihin ang industriya ng bawang sa bansa sa pamamagitan ng pagpapataas ng kalidad at pagbuo ng bagong produkto tulad ng black garlic. Isa pang itinampok ay ang Coastal Engineering Research Center or COASTER na tumutugon sa suliranin ng coastal erosion at nagpapalakas ng proteksyon sa mga baybaying dagat. Mayroon ding Tuklas Lunas Center sa Rion, isang hub o
para sa pananaliksik sa likas na yaman na maaring gawing gamot sa hinaharap. Ipinahayag naman ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc ang suporta ng kanyang administrasyon sa inisyatibo ng DOST na anyay tugma sa mga layunin ng lalawigan na lumikha ng konkretong solusyon para sa mga lokal na hamon. Ayon kay DOST-1 Regional Director Dr. Teresita A. Tabaog, ang pagtitipon ay hindi lamang isang pagpupulong ng mga eksperto, kundi isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng akademya, industriya at agham. Sa pamamagitan ng sama-samang paglikha ng inobatibong estratehiya, layunin ng DOST na patuloy na isulong ang agham, teknolohiya at inobasyon para sa isang mas maunlad at progresibong bansa. Mula dito sa Batac City, Ilocos Norte, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST-1 Siglat, 1 DOST for you. Pagpaplano para sa pagpapatupad ng DOST CES program sa Sigay, Ilocos Sur, matagumpay na naisagawa. Upang bumuo ng isang stratehikong plano at matukoy ang mga tungkulin ng mga stakeholders sa pagpapatupad ng Community Empowerment Through Science and Technology o CES program, isinagawa ng Department of Science and Technology Regional Office 1 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office, Ilocos Sur, ang isang participatory planning session kasama ang Ilocos Sur Polytechnic State College at mga lokal na opisyal ng Sigay. Pinangunahan ng pagpupulong ni Engineer Jordan L. Abad, Provincial Director ng PSTO Ilocos Sur at Mr. Dec 1180P Libunao, kasama ang mga kawani ng DOST na nagpadaloy ng talakayan at mga aktibidad sa pagpaplano. Dumalo rin si Mayor Carlo Crisanto P. Peredo na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pagpapabuti ng buhay ng mga residente ng Sigay. Nakatuon ang sesyon sa pagtukoy ng mga pangunahing intervention sa agham at teknolohiya upang matugunan ang mahalagang pangangailangan ng komunidad sa kabuhayan at pagpapaunlad ng negosyo, kalusugan at nutrisyon, pangangalaga sa kapaligiran, pagpapaunlad ng kakayahan ng tao, at pagbabawas ng panganib sa sakuna at pag-angkop sa pagbabago ng klima. Aktibong lumahok ang mga kinatawan mula sa LGU Sigay, mga opisyal ng Barangay San Elias at Barangay Matalugod, at ISPSC, upang matiyak na nakaayon ang mga iminungkahing proyekto sa mga prioridad ng lokal na komunidad. Ipinakita rin ng mga natuklasan mula sa Community Needs Assessment kung saan binigyang diin ang mga hamong nangangailangan ng pangmatagalang solusyon, sama-samang tinukoy ng mga stakeholder ang mga kaukulang pagsasanay, aktibidad at S&T interventions na ipapatupad sa mga barangay. Upang formal na pagtibayin ang mga kasunduan sa pagitan ng DOST Region 1, ISPSC at LGU, lalagdaan ng isang Memorandum of Agreement upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga inisyatiba sa ilalim ng CES. Layunin ng CES program na gawing mas maunlad, matatag at may kakayahang umangkop ang mga nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon. Mula dito sa Sigay, Ilocos Sur, ako si Glenna May L. Cabilan, nag-uulat, DOST-1 Siglat, 1 DOST for you. Kauna-unahang wave flume facility sa Pilipinas inulunsad sa probinsya ng Ilocos Norte. Opisyal nang inulunsad ang kauna-unahang wave flume facility sa Pilipinas na matatagpuan sa Mariano Marcos State University. Lumahok ang Department of Science and Technology Region 1 sa makasaysayang inaugurasyon ng pasilidad na naglalayong pag-aralan ang wave dynamics, coastal erosion at climate change adaptation. Ang pasilidad ay bahagi ng Coastal Engineering and Management Research and Development Center or COASTER at nagawa sa pagkikipagtulungan ng MMSU, DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development or DOST PSERD at iba pang mga kawani ng ahensya. Ayon kay DOST-1 Regional Director Dr. Teresita A. Tabaog, magbibigay daan ang pasilidad sa mga siyentipikong solusyon para mapatatag ang mga baybaying komunidad laban sa storm surges, pagbaha at iba pang mga coastal hazards. Idinagdag pa niya na mahalaga ang proyektong ito sa disaster risk reduction at pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa coastal engineering.
Bukod sa mga pag-aaral ng wave structure interactions, magagamit din ang pasilidad sa renewable energy conservation, tsunami monitoring, at harbor engineering. Nagbigay rin ng suporta sa inaugurasyon sina DOST Secretary Dr. Renato Yusildum Jr., DOST Fisher Director Dr. Enrico Paringit at MMSU Officer in Charge Dr. Prima Franco. Ang paglulunsad ng Wave Flume Facility ay tinuturing na isang tagumpay na magpapatibay sa kakayahan ng bansa na harapin ang mga hamon ng kalikasan habang sinusulong ang sustainable development. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro Nagulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Ayan mga kaagham, atin na namang nakita na kahit kakasimula pa lamang ng taon ay sunod-sunod na ang aksyon at pagbibigay ng serbisyo ng DOST Region 1 para sa ating mga karehiyon. At syempre, tinitiyak ng DOST 1 na patuloy kaming maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Dahil naniniwala kaming marami pang matutulungan at mapaglilingkuran ang ahensya para sa ikauunlad ng bansa. Nitong ang linggo ay inilunsad ng Mariano Marcos State University sa Batac City, Ilocos Norte, kapartner ang DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development o DOST PSERD at syempre ng DOST Region 1 ang kauna-unahang wave flume facility dito sa Pilipinas. Para sa mga hindi nakasubaybay dito, ito na ang pagkakataon nating mas malaman at mas matuklasan kung ano nga ba itong wave flume facility at paano ito makakatulong sa ating komunidad. Upang bigyan tayo ng impormasyon hinggil dito, kasama natin si Dr. Rodel T. Utrera, Project Leader, Center Chief Project 4 of Coaster Program, Coaster Supervising Education Program Specialist Research Directorate ng Mariano Marcos State University. Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga po, Dr. Del. Maganda at magham na umaga sa iyo, Ma'am Antoinette, Ma'am Carla, mga technical staff ng DCAG Radio Pilipinas Agoo, at sa lahat ng ating mga kaagham na nakikinig at nakasubaybay sa programang ito. Ayan, yes sir, good morning po. Ayan. And ituloy-tuloy na natin, sir. So, Sir Rodel, ano nga ba itong wave flume facility? Ang wave flume facility ay isang kontroladong pasilidad na ginagamit sa pag-aaral ng paggalaw ng alon at ang epekto nito sa iba't ibang struktura, sedimento o kapaligirang baybayin. Ito ay isang mahabang makitid na tangke na may tubig kung saan ang mga alon ay nililikha gamit ang mechanical na mga tagagawa ng alon tulad ng paddles o piston. Kauna-unahang wave flume facility. Ayan, I believe sir, and meron po Management kayong Research and inihandang, Development Center or presentation Coaster. po para sa amin. At nagawa sa pagkikipagtulungan ng MMSU, Nakamute po ata. DOST Philippine Council for Sige, Industry. paki-play yung presentation, Okay sir, thank you po. paki-share. Ayan, Ma'am Antoinette. So habang hinihintay natin na ma-display yung presentation ni Sir, para po sa mga viewers natin sa Facebook at sa mga nakikinig, maaari po kayong magtanong later on kay Sir Rodel para sa mga clarifications or mga katanungan po na gusto nyong malaman. So andito po si Sir Rodel. Right, Ma'am Antoinette?
Tama, Ma'am Carla. And yun nga po, sinasabi natin, kung may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-message sa live ng page ng DOST or Radyo Pilipinas sa Agoo. Or pwede rin po kaming i-text sa number na lagi po naming binabanggit tuwing may program po ang Siyensya Ken Teknolohiya o dito'y Tekno Presensya. 0918-9083-799. Ma'am Carla. Yes, that's right. Ready na po atang ating presentation? There you go. So, magandang umaga ulit. So, may programa kasing pinapatupad ngayon yung Mariano Marcos State University, Don Mariano Marcos State University, kasama rin ang UPMSI. So, ito yung Coastal Engineering and Management Research and Development or tinatawag nating COASTER. So, isa sa mga proyekto nito ay yung Enhancing Coastal Design and Infrastructure Intervention through the establishment of wave testing facility. Next slide. So, karaniwan kasing problema sa coastal communities ay yung pagguho ng lupa doon, flooding. So, maraming casualties usually doon sa coastal areas natin. So, kailangan natin ng mga coastal infrastructures. Then, so dito, nakikita natin ng mga gaps ay una, yung sinasabi nilang high failure incidence of coastal infrastructure. So, yung mga coastal infrastructures kasi natin is madali siyang nasisira. Then, pangalawa, walang standard or coastal engineering sa paggawa ng mga engineering infrastructures. Then, pangatlo, wala rin tayong testing center for coastal infrastructure. So, yung intervention dito, una is yung investigation utilizing state-of-the-art technologies in both numerical and physical models. So, dito na papasok yung wave fume natin. Next slide. So, eto sabi ko, so eto na yung establishment of Coastal Engineering Laboratory. So, eto is pinunduhan ng Department of Science and Technology. So, etong programang ito kasi is 3 taon ito. Nag-umpisa noong 2022. Then, eto is pangatlong taon na nito. Actually, nag-extend na tong project. So, ito yung paggawa ng wave fume facility natin. So, dito sa laboratory wave fume testing facility, dito ginaganap ang testing at simulation ng mga different waves or alon. Then, dito tinitingnan yung interaction ng alon at saka mga infrastruktura, halimbawa, mga seawall, mga groins, at mga iba't ibang istruktura. Then, so ito yung schematic diagram ng wave fume equipment na na-install ngayon sa coaster building dito sa Mariano Marcos State University. So, ang mga kagamitan na naka-install, ito yung 2D wave fume. Meron din siyang 2D wave maker or generator. Meron din siyang 2D current generator. So, ito yung mga gumagawa ng wave at saka current. Meron din siyang wave height meters. Meron ding propeller type current meter. So, ito yung nagme-measure kung gaano kalakas yung flow ng tubig or alon.
And then meron din siyang computer system for wave testing. So ang naka-install ngayon dito sa Mariano Marcos State University, ang haba niya is 25 meters and then yung kitty niya is 0.4 meters and yung height niya is around 0.6 meters. So ang pwede lang nating i-test dito sa WaveView na maximum water depth is around 40 centimeter or 0.4 meters. So dito maka-generate tayo ng maximum wave height of 0.15 meters or 15 centimeters at saka yung wave period or yung time niya is 2 seconds. So iyan is good for sa sinasabi nating regular waves. And meron din siyang yung pag-generate niya ng wave is piston type. So stainless siya. Wave maker doon maka-generate tayo ng regular, random, and solitary waves. So, eto, sinasabi ko kanina, so ang paggawa niya ng wave ay yung type ng gumagawa is piston type, then mga na-produce na wave ay eto yung mga regular, meron ding irregular wave. So, eto yung mga waves na pwedeng i-generate dito sa WaveView. So, ito yung solitary wave. So, pwede tayong mag-generate ng small tsunami dito sa mismong WaveView facility. So, ito yung parang itsura pag mag-generate tayo ng small tsunami. Then, ito naman yung current generator. So, ito yung parang diagram niya kung paano yung flow ng pag-generate ng current dito sa WaveView facility. So, ito yung mga different applications ng WaveView. So, dito pwede nating makita yung mga interactions or epekto ng seawall. So, pwede tayong magdisenyo ng iba't ibang type ng seawall. Then, itetest natin dito. So, makikita natin kung ano ba yung pinaka-best or pinaka-maganda na dapat nating install sa bawat or specific location ng ating coastal areas. So, pwede rin itong pang flood control at ito nga sinasabi ko yung infrastructure testing. So, karamihan sa atin kasi is sa along the coastal areas, so binabaha natin. So, dito masa-simulate natin kung saan ba aabot yung tubig. So, kung ano yung dapat nating ilagay na infrastruktura. So, halimbawa, mga groins ba siya? Or seawall ba siya? Anong type ba siya? Pwede siyang yung sinasabi na lang step or stair seawall, pwede rin yung vertical o kung ano yung dapat or appropriate sa isang lokasyon. Then dito, so sa WaveView nito, pwede tayong mag-conduct ng mga controlled at mga repeatable experimentation. So dito, pwede nating pwede dito yung mga estudyante, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, halimbawa mga DPWH, so dito sila magte-test ng mga design nila ng mga seawall, pwede rin sa mga port at sa mga iba't ibang ahensya na concern sa alon or sa coastal resources natin. So dito, pag sa simulation, pwede nating tingnan kung ano yung analysis ng different kinds of wave. So, ito, dito makikita sa presentation, makikita natin kung gaano kataas yung
tawag nito alon. Pwede rin natin kita yung lakas ng flow niya at kung may instrument tayo sa pressure, pwede rin nating tingnan kung gaano kalakas or kalaki yung pressure na naidudulot ng alon sa mga different struktura natin. So, yan lang Miss Carla and Ma'am Antoinette. So, thank you. Ayan, thank you so much, Sir Rodel. Ayan, so dumako na po tayo sa ating Q&A portion. Ayan po. So, una po, Sir Rodel, ano po yung nagtulak or ano yung naging inspirasyon nyo para ipursige ang proyektong ito? At ano sa tingin nyo yung mga matutugunan niyang suliranin sa ating komunidad? So, ito kasi meron kasi kaming programa, yung sinabi ko kanina na pinapatupad. Ito yung Coastal Research and Development Management Program or COASTER. So, isa sa mga proyekto nito ay ito yung Enhancing Coastal Design and Infrastructure Intervention through the establishment of wave testing facility. So, isang layunin ng proyektong ito is makadesign kami ng mga different struktura na angkop sa mga iba't ibang coastal areas natin. So, dito, inassess kasi muna namin kung ano yung mga dahilan kung bakit mga infrastructure ngayon doon sa coastal is madaling sisira. So, yun yung parang motivation namin na iporsige na i-put up itong wave fume facility. So, itong wave fume facility kasi maraming mga suliraning natutugunan niya. Una, yung pagguho ng lupa or erosion sa baybayin. Pangalawa, pwede rin nating malaman ang epekto ng bagyo at malalaking alon. Then, pangatlo, nagsisilbi kasing proteksyon ng mga mangingisda at kabuhayan sa baybayin. So, dito, pwede nating surihin ang epekto ng reclamation at coastal development. Then, pwede rin sa pagsusulong ng renewable energy sa pamamagitan ng wave energy. So, yan yung mga suliraning pwedeng solusyonan ng wave fume facility. Yan. So malaking tulong po talaga itong wave plume facility, ano sir? At nabanggit nga po na ito ang kauna-unahan dito sa ating bansa. So sir, may idea po kayo or paano nyo po ito maikukumpara sa ibang wave plume facility sa ibang bansa? Actually, itong wave fume facility, sabi mo kanina, is first siya sa Pilipinas. So, etong type ng wave fume facility kasi na naka-install ngayon dito sa MMSU is medyo mahaba siya. So, yung haba niya is around 25 meters. Then, yung width niya is around 0.4 yata yung meters. So, compared sa mga ibang bansa, actually, yung mga ibang bansa kasi is may mga malalaki. Malalaki na yung mga wave fume nila doon compared sa atin. Pero yung atin kasi is good for testing mga coastal infrastructures, mga prototypes. So, yun yung kaibahan nung sa atin sa ibang bansa. Pero yung sa atin din kasi is yung mga nag-install ng facility is mga taga-ibang bansa din. Mga Japanese kasi yung nag-install. So, yung durability or yung sa sustainability ng wave fume, palagay ko maganda naman kasi yung mga nag-install talaga is mga Japanese saka dumaan din sa standard siya. I see. Okay. So, ganun pala talaga ang ating wave plume facility. So, laking tulong nito sa ating bansa dahil ito ay kauna-unahan. Ano po, sir? So, I believe may questions po, Ma'am Antoniette. Thank you, Ma'am Carla and Dr. Rodel. Kapag may mga proyekto pong ganito ay
hindi po naiiwasang nagkakaroon po ng mga challenges. Sa proyekto po ninyo, Doc Rodel, ano po yung mga challenges na kinaharap po ninyo, sir? Ah, una ma'am, challenges is yung una nga is yung sa pag-put up. So medyo actually natagalan yung pag-put up ng Wavefume facility. So yung pag-purchase or sa pag-procurement kasi medyo matagal. Pag government kasi it takes time. So yun yung una. So yung original na plan is medyo nai-adjust. So actually, ngayon, yung project or program na coaster is extension na namin kasi yung original na plan is hindi siya na tuloy. So, yun yung mga challenges namin. Then, yung iniisip namin ngayon is kung paano siya i-disseminate or uh, sa mga stakeholder natin or mga ahensyang pwedeng gumamit. So kung paano namin siya i-promote, yun yung parang nagiging challenge namin ngayon. So most probably schedule kami ng mga trainings para magamit or ma-fully utilize yung wave fume facility natin. So yun lang Ma'am Antoinette. Okay, thank you po Dr. Rodel, and syempre kung may challenges, may mga solusyon naman po kayong nakikita and nai-implement. Pero ano po yung mga industriya na matutulungan po nito, Dr. Rodel? Actually marami ma'am. So una is yung mga ahensya ng gobyerno muna. So yung mga makikinabang dito is yung DOST of course, DNR, pwedeng sa DPWH kasi yung Department of Public and Works and Highway kasi so sila yung nagdidisenyo ng mga infrastruktura natin. So pwede nila itong pakinabangan sa pagdisenyo, sa pag-test ng mga design nila. Pwede rin yung mga National Disaster Risk Reduction and Management Council. So, sila kasi yung front line natin in terms sa mga pagbaha, mga disaster. So, sila yung makikinabang dito. Pwede rin yung Department of Energy. So, yung sinasabi ko kanina, pwede silang magsaliksik sa wave energy conversion technologies. Then, BFAR, so sa mga pagdisenyo ng ligtas at matibay na mga fish pens, seaweed farms at marine aquaculture structures. So in terms sa industriya naman, so dito, ito yung mga coastal infrastructure engineering sector, renewable sector, pwede rin yung fishing and aquaculture industry, pwede rin yung tourism and coastal resort industry natin, environmental and marine conservation groups natin, and lahat ng mga industriya na related sa or malapit sa ating coastal, sila most probably yung makikinabang sa wave fume facility natin. Okay, maraming salamat po, and hopefully makatulong po itong programa na ito para po maipaabot po sa mga kinauukulang ahensya itong nasabing proyekto na malaking tulong nga po para sa kanila. Anyway, Dr. Rodel, ano po yung mga future plans ninyo? Mag-expand po ba kayo sa mga susunod na taon, sir? Pakiulit ma'am, medyo hindi kasi stable yung internet ko ngayon. Ay, sige po. Ano po ang mga future plans po ninyo? Mag-expand po ba ito sa mga susunod na taon, sir? Yes ma'am. So yung future plans namin is ngayon kasi is nakatutok pa kami sa coaster program. So hopefully pag natapos na itong program, magpo-focus na kami sa capacity building. So magkakandak kami ng mga trainings para sa gamit ng wave fume facility. Then
As of now kasi, yung gamit namin sa wave fume is yung sa wave gauge saka sa pag-measure ng flow lang muna yung gamit namin. So most probably, procure kami ng mga pressure gauges or meters para mas ganda yung analysis ng sa wave fume. Then ayun nga sabi ko, so yung sa training, so capacity building, yun siguro yung ifo-focus muna namin para ma-fully utilize yung gamit ng wave fume facility dito sa MMSU. Okay, maraming salamat po Dr. Rodel sa mga mahalagang impormasyong ibinahagi po ninyo tungkol sa wave fume facility. Ma'am Carla, alam ko pong may mga karagdagang katanungan ka pa po. Yes, thank you, Ma'am Antoniette. Ayan. So, Sir Rodel, bukas po ba ito sa mga external researchers, universities at industry partners? Yes, Ma'am Carla, ito is open for all. So sa mga estudyante natin dito sa university or other universities, mga researchers, iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DPWH, mga industriya. So siguro request lang muna sila, magpadala sila ng request kung gagamit sila para ma-schedule or para ihanda muna namin yung wave fume facility or para ma-coordinate namin sa mga operator para hindi masayang yung pagpunta nila dito sa coaster building namin. Ayan. So, marami tayong viewers ngayon, sir, from other universities and our other agencies. So, request letter lamang daw po ang kailangan ng Mariano Marquez State University. At open naman po ito para sa mga nais po na mag-research or i-pursue yung kanilang mga researches for regarding this type or line of topic. Ayan. So, sir, I believe may mga courses din po, sir, na align dito na pwedeng magamit ang wave-flume facility? Pag-i-ulit, Ma'am Carla, medyo May napuputol kasi. yes sir, opo. Opo, I believe po Napuputol. may mga ino-offer din po kayong courses related dito. Sa courses kasi, actually yung program is nagpadala na ng parang human capital sa abroad. So mayroong nagpo-pursue ng PhD ngayon sa Kyoto, Japan. Then for the next month siguro, ayun nga offer kami ng mga trainings. Then hopefully makapag-offer na rin yung College of Engineering ng MS in Engineering, major in sa Coastal Engineering. Oh, that's good, sir, and that's great to know. Ayan. So, sir, last na lang po sa part ko. So, paano nyo po nakikita ito na magko-contribute sa global research, lalo na sa field ng oceanography and hydrodynamics? So, alam naman natin na itong wave fume facilities medyo advanced siya dito sa atin. So, ang wave fume ay maaring magbigay ng malaking contribution sa global na pananaliksik at hydrodynamics sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontroladong kapaligiran para pag-aralan ang iba't ibang pag-uugali ng alon at ang interaksyon nito sa mga istruktura. So, makakatulong ito upang mapahusay ang ating pag-unawa sa mga dynamics ng baybayin tulad ng wave breaking, transportasyon ng sedimento, interaksyon ng alon at istruktura na mahalaga para sa pagdidisenyo ng matibay na infrastruktura. So, nakakatulong din ito sa pag-unawa ng mga phenomenon tulad ng tsunami, storm surge, at coastal erosion na may malaking ambag sa paghahanda sa mga sakuna at estratehiya sa proteksyon ng baybayin sa buong mundo. So, ang mga datos na makukuha mula sa mga eksperimento sa wave fume ay makakatulong sa mga inhinyero upang mapabuti ang disenyo ng mga seawall
mga breakwater natin at iba pang mga protection sa baybayin na mahalaga sa pagprotekta ng mga komunidad sa baybayin. So bukod pa dito, ang mga datos na makukuha mula sa mga eksperimento ay maaaring magsuporta sa mga pananaliksik ukol sa pagbabago ng klima or yung sinasabi nating climate change sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano naapektuhan ng tumataas na antas ng dagat at mas matinding mga kaganapan sa panahon ng ekosistemo at mga pamayanang nasa baybayin. So, yun lang, Miss Carla. Yes, thank you so much po for providing such information po, Sir Rodel. Ayan mga kaagham, isa na namang talakayan ang inyong natunghayan dito sa ating programa. At kung may mga naiisip kayong katanungan para sa ating panauuhin ay i-comment lamang po sa aming Facebook Live o i-text sa aming number na 0918-9083-799. Tama, Ma'am Carla. Kaya mga kaagham, nakinig po ba kayo ng mabuti sa ating naging talakayan mula kay Dr. Rodel tungkol sa Wave Fume Facility? Dahil kung oo, ay tiyak na masasagot ninyo ang ating trivia question for the day para sa tsansang manalo ng GCash prize. Ating alamin ang ating trivia question for the day mula sa ating Trivia Master. Trivia Master, pasok! Ayan, good morning po mga kagam ng isang makagam ng umaga po sa ating lahat. And good morning Ma'am Carla, Ma'am Antoinette, and also Sir Rodel. Ayan. Siyempre mga kagam, kung nakinig po kayo sa presentasyon at diskusyon po ng ating panauhin for today, the first wave plume facility in the Philippines housed at Mariano Marcos State University na doon po sa probinsya ng Ilocos Norte, ay tiyak po na masasagot niyo po ang ating katanungan or ang ating trivia question for the day. Pero bago yung mga yan, atin munang alamin ang ating mechanics. Una, i-like ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Technopresensya 2025 Episode 3 featuring Coaster Wave Plume Facility, the first in the Philippines. Pangalawa po ay sumagot sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng Facebook Live or i-text po ang iyong sagot, kalakip ang iyong pangalan sa 0918-9083-799. Kapag tama po ang iyong sagot, isasama po ang iyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. Siyempre, panghuli, i-announce po ang winner ng GCash prize pagkatapos po ng interview at ilang abala. So, ang panghihintay natin, i-ready na po ang mga devices at sumali na po kayo mga kagam. Para sa ating question, alin sa mga sumusunod na kagamitan ang ginagamit upang magsagawa ng eksperimento sa mga alon at agos ng tubig? Akin pong inulit, alin sa mga sumusunod na kagamitan ang ginagamit upang magsagawa ng eksperimento sa mga alon at agos ng tubig? Yan ba ay weather station? O ang wave plume equipment? O ang tsunami detector? Siyempre, kung alam niyo po ang tamang sagot, ay comment lang po yan sa ating Facebook Live or i-text po kami sa aming mobile number, kalakip ng iyong pangalan. Ayan po, at bago po natin i-reveal ang ating kasagutan at winner sa ating Trivia of the Day, ay atin munang pasalamatan ang ating panauhin, Dr. Rodel P. Otrera. Carla. That's right, Ma'am Antoinette. At para bigyan ng pasasalamat po at konting appreciation po sa ating panauhin for this week, nais po naming ihandog ang Certificate of Appreciation na ito. Let me read the content. The Department of Science and Technology Regional Office 1 presents this Certificate of Appreciation to Dr. Rodel T. Otrera, Project Leader, Center Chief, Project 4 of Coaster Program, Coaster Supervising Education Program, Specialist Research Directorate of the Mariano Marcos State University. As resource speaker,
as resource person during the DOST-1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo program, Teknopresensya, Siyensya Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili, held on February 6, 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given the 6th day of February 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director. Ayan, maraming salamat po ulit, Sir Rodel, at sobrang dami po naming natutunan for this week, lalong-lalo na po sa ating Waveflume facility. Ayan. Ma'am Antoniette? Okay, maraming salamat po sa ating panauhin, Dr. Rodelty Otrera. And Ma'am Carla, ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating trivia of the day? Ayan. So, ma'am, bago ang lahat, baka may announcement po si Sir Rodel. Sir, baka may announcement po kayo sa ating mga tagapakinig at nanonood. So, muli, magandang umaga sa ating mga tagagham. So, actually, mayroon kaming pa-training this coming March. So, tingnan nyo lang sa Facebook namin. Actually, may Facebook kami sa poster. So, kung sino yung gustong maki-participate sa training, so pwede kayong maki-contact or i-chat nyo lang kami para may bigay namin yung mga kailangan nyo. So, yun lang. Thank you, thank you. By the way, sir, saan po sila mag-chat if ever? Sa Mariano Marcos State University na page po? Or sa Coaster? Sa Coaster page namin, meron kaming Coaster page. Okay, sige po. Ayan. So, yun po ang announcement po ng ating panauhin na si Dr. Rodelty Otrera. At bago natin siya pakawalan, Ma'am Antoniette, maaari po munang mag-photo opportunity po tayo kasama ng ating mga kasamahan dito sa DOST Region 1 at syempre po sa DZAG Radyo Pilipinas. If we're ready, 1, 2, and 3. Alright, thank you so much, Trivia Master Big Dom. Ayan, so thank you din po, Sir Rodel, and see you soon sa mga susunod po na endeavors ng Coaster. Ayan, so Ma'am Antoniette, bago po natin sabihin ang sagot at ang ating winner, narito muna ang mga ilang announcements from DOST Region 1 na ihahatid po ng ating, syempre, Trivia Master Big Dom. Yeah, thank you so much, Ma'am Carla. And syempre, for DOST1 announcements mo, isa sa mga na-promote natin for the tech trends natin ay ang IPAN, Long Range Wide Area Network, Larawan-based Water Quality Control and Monitoring System. Ang IPAN po ay isang innovative Larawan-based automated water quality control and monitoring system na partikular na dinisenyo para sa mga sakahan po ng hipon. Pinapagana ito ng tumpak na pagsubaybay at pagtatasan ng mga pangunahing parameter ng kalidad na tubig, kabilang ng temperatura, asin, pH at dissolved oxygen. Natitiyak ang pinakamainam na kondisyon para po sa aquaculture. At meron din itong solar-powered sensor nodes, industrial grade sensors at LoRa communication technology para sa mas long range at low power operation. Meron din tayo yung Goal.ai, promoting AI technology in agriculture. Ang proyektong Goal.ai ay naglalayong makatulong sa paglutas ng lumalalang kawalan ng interes ng mga kabataang Pilipino sa agrikultura na maaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa seguridad ng pagkain sa bansa. Ang pangunahing layunin ng proyekto ay hikayatin ng mga kabataang Pilipino na isa-alang-alang ang pag-aaral at pananaliksik sa larangan na maaring humantong sa pagsasanib ng teknolohiyang pang-impormasyon at komunikasyon at agrikultura. Siyempre, sa pamamagitan ng inobasyon na ito, masisiguro natin ang seguridad sa pagkain na ang susunod na henerasyon. At yan lamang po ang ating announcements for today. Yes, thank you so much. And idiretso na natin sa ating sagot
para sa ating trivia question at kung sino nga ba ang ating winner. Ayan, thank you Ma'am Carla. And syempre, aking pong ulitin ang trivia question natin, no? Alin ang sa mga sumusunod na kagamitan ang ginagamit upang magsagawa ng eksperimento sa mga alon at agos ng tubig? Yan by weather station, water plume equipment, or ang tsunami detector. Ating po alamin ang tamang kasagutan. Syempre, ang tamang sagot po ay wave plume equipment na actually featured for today's episode. So, sino nga po ba ang mananalo sa ating trivia question for the day? Okay, tara, let's spin the wheel. And congratulations po kay Mr. Patrick Borja. Kayo po ang ating winner sa ating trivia question for the day. Congratulations po, sir. Wow, congratulations Mr. Patrick Borja. Ikaw po ang ating winner for today at para i-claim ang inyong prize, mag-message lang po sa official DOST1 FB page para sa mechanics ng pag-claim. Thank you Mr. Trivia Master Dom sa trivia for this week. Congratulations po kay Mr. Patrick Borja, winner ng ating trivia of the day. At muli aking pinapasalamatan ng ating panauhin, Dr. Rodel T. Otrera, para sa ating episode ngayong linggo. Carla. Yes, maraming salamat din po sa ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo, Miss Antoinette Lingsit, and shoutout din po kay Ma'am Charity. Ayan. Sa ngalan na po ng aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga technical staff, ito po ang inyong likod, Antoinette Lingsit, Josti Agnina. At sa ngalan naman po ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham. Dahil sa DOST1, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode dito lang sa Tech Presensya, Siyensya Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili 2025. Maraming salamat po at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa sunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili. Hanggang sa muli mga kagham, DOST1 Siglat, 1 UST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.